Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon, how to solve quadratic equations using quadratic formula. Isahan na natin. So, ito po yung ating quadratic formula. So, medyo mahaba siya pero mas madali siyang matandaan gamit ang isang kanta. Nakita ko lang to sa YouTube at pinagamit ko sa mga students ko. So far, parang effective naman siya. So, ito po yung tono niya. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Yan. Paulit-ulit kong ipapakanta sa kanila yan hanggang sa natatandaan naman na nila yung formula. So, kailan ba natin ginagamit itong quadratic formula na to? Ito ay nagagamit natin kapag ang isang quadratic equation ay nakaayos na into standard form. Ngayon, ang standard form, laging nauuna ang quadratic term o yung variable na nagdadala ng 2 as its exponent. So, yung x squared na yan, pwede yung magbago. Minsan pwede yung maging p squared, b squared, ganon. So, ang susunod po sa ating quadratic term ay ang linear term natin na nagdadala ng variable with 1 as its exponent. Pangatlo naman po ay ang ating constant, yung walang kasamang variable. And then, may equals 0 tayo pagdating sa standard form. So, kapag magkakasunod itong quadratic, linear term, at ang ating constant term, nakaayos siya into standard form. Ngayon, identify natin yung A, yung B, at yung C. Okay? Yung A, yan yung number na makikita mo sa harapan ng x squared. So, kung dito, in this case, kung wala ka nakita, meron po tayong invisible 1 dyan. So, A is 1. Next, yung B naman, ito yung coefficient o yung number na nasa harapan ng ating linear term. So, in this case, B is 3. Next, yung C naman, ito po yung constant term natin. So, C is 2. Ayan. So, ang gagawin lang natin, isasalpak natin yung mga values na yan sa ating quadratic formula. So, balikan nga natin. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Yan. So, next, x is equal to, palitan natin yung negative b. So, yung b, alam naman natin na 3. So, negative, palitan natin ng 3. And then, plus, minus, the square root of. So, yung b, alam natin, ito siya. b is 3. So, magiging 3 squared na siya ngayon. And then, sa formula, meron nakalagay na minus 4. So, ilagay lang po natin minus 4. And then, yung a is 1. Ito po yun, no? So, a is 1. And then, C is 2. Ito naman yung C. Yan. All over 2, palitan natin yung A, gawin nating 1. Okay? Ngayon, dugtungan pa natin, negative 3 plus or minus the square root of, etong 3 squared, ang ibig sabihin niyan ay 3 times 3. Dalawang 3 na multiply by itself. So, 3 times 3 is 9. Next, tingnan natin tong, baguhin ko lang yung kulay para makita ninyo. Tingnan nyo yung minus dito. Pwede natin isipin yan as negative. Etong dalawang kasama niya dito, 1 and 2, parehas na silang positive. So, kung meron lang tayong isang negative na multiply sa mga positive, yan po ay mananatiling negative. Okay, so this is now minus. And then, multiply natin itong tatlong to. 4 times 1 is 4. Times 2 is 8. All over 2 times 1 na nasa baba. So, this is 2. Next, x is equal to negative 3 plus minus the square root of, ang sagot sa 9 minus 8 ay 1. Iklian ko lang, masyadong mahaba. Okay? So, 9 minus 8 is 1. All over 2. Next, akit po natin. Yeah. So, x is equal to negative 3 plus or minus
Ang square root ng 1 ay 1 over 2. Next tayo. Yung ating, kung makikita nyo, meron tayong, gamitan natin ng pulang kulay. Kung makikita nyo, meron tayong plus minus dito. So, ibig sabihin yung solution natin, mahahati pa siya sa dalawa. Yung isa plus, yung isa minus. So, gawin na natin. So, x is equal to negative 3. Gamitin natin yung plus muna. Plus 1 all over 2. Yung isa naman, x is equal to negative 3. Yung minus 1 naman ang gagamitin natin. Over 2. Next. X is equal to, ano ang sagot sa negative 3 plus 1? Magkaiba sila ng sign. So, magsusubtract tayo. So, 3 minus 1 is 2. Pero, mas marami yung 3 kumpara sa 1. So, negative po ang ating magiging sign. And then, over 2, kopyahin lang natin. Next, x is equal to negative 2 divided by 2. Negative 1. Naging negative kasi magkaiba sila ng sign. Okay? Next po. X is equal to, yan. Ang meron naman tayo dito sa taas ay negative 3 minus 1. So, isipin natin na yung 3 negative, yung 1 negative. Pag pinagsama natin yun, parehas na negative, magiging negative 4. Parehas silang negative, so pinagsama lang natin sila over 2. And then, negative 4 divided by 2, magkaiba na naman sila ng sign, so negative ito. 4 divided by 2 is 2. Ayan. So, meron na tayong solution para sa ating quadratic equation kanina. Ayan. So, our roots now are x is equal to negative 1 and x is equal to negative 2. So, let's have another example. So, dito naman, identify ulit natin yung A, B, at C. So, A is equal to yung nasa harapan ng x squared ulit. So, this is still 1. B naman natin is equal to, itong nasa harapan ng x natin, this is now 2. Next, ang C natin ay yung ating constant term. This is negative 3. So, kung gagamitan natin ng formula, x is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Yan. So, ito yung formula natin. Palitan lang natin yung mga values na nakuha natin kanina. So, yung b natin dito ay 2. Negative, sulat natin yung 2. Okay? Pero kapag ang ating b dito, may negative siya, kunwari lang, may negative siya dyan, so ilalagay din natin yan dito, ilalagay din natin yung negative doon. At pag naging dalawa yung negative, nagiging positive. Ayan. So, in this case, dahil positive 2 naman yung b natin, dahil sa formula, magiging negative siya ngayon. And then, plus or minus, square root of, ang b natin ay 2, so ito ay magiging 2 squared. Minus 4 times, yung a natin ay 1, c naman natin ay negative 3. Ayan. All over 2, palitan natin yung a, gawin natin 1. Next, x is equal to negative 2 plus minus, solve natin yung 2 squared na nasa taas kanina. So, 2 squared, ibig sabihin dalawang 2 na i-multiply sa sarili niya. So, 2 times 2 is 4. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, negative, isipin mo negative 4 yan, negative 3. So, nagkaroon na tayo ng dalawang negative. Kung meron tayong dalawang negative, nagiging positive na po siya. Okay? So, ito ay magiging positive. And then, 4 times 1 is 4. Times 3 is 12. All over 2 times 1 na nasa baba kanina. So, 2 times 1 is 2. Okay? Next, x is equal to negative 2 plus or minus square root of, sagutan natin yung 4 plus 12. 4 plus 12 is 16. All over next, x is equal to negative 2 plus or minus, ang square root ng 16 ay 4. Para ma-check mo yan, if 4 i-multiply sa sarili niya, so 16 po ang lalabas doon. So 4 times 4 is 16. Over 2. Ngayon, dahil sa sign na to, na plus or minus, ibig sabihin nito, meron pa tayong
dalawa pang magiging solution. Okay, so akit lang natin. Yan, hatiin natin sa dalawa. So this time, gamitin natin yung plus. So negative 2 plus 4 over 2. Kabila naman, x is equal to negative 2 minus 2. Minus 4 pala. Minus 4 all over 2. Next, x is equal to negative 2 plus 4. Magkaiba ng sign. So mag-subtract tayo. 4 minus 2 is 2. Ano mas marami? Yung 4. Positive yon. So positive 2 over 2. Next, x equals 2 divided by 2 is 1. Sa kabila, x is equal to negative 2 minus 4. Sipin natin pareha silang negative. So, pareha silang negative. Pagsamahin natin, 2 plus 4 is 6. And then, copy yung parehas nilang sign na negative. Over 2. Next, x is equal to 6 divided by 2 is 3. Pero dahil negative yung isa at yung isa positive, magkaiba sila. So, the answer is negative 3. Okay? So, ang ating roots ngayon ay 1 and negative 3. At ang given natin kanina ay ito, x squared plus 2x minus 3 equals 0. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.